Yun, malamig. Malamig. Ito na, bakbakan na. Yung what's up mga kasano? So, yun na nga. First day natin ngayon. Good morning dito sa dry dock. Ready na kami. Nag-toolbox meeting kami kanina. Ito mga kasama ko. Yung mga auto si Jeepmate. Punta muna kami sa Proa. Bali, magtatanggal ng mga cups sa hydrant. Ay, sa hydrant tsaka sa sounding pipe. Ito si Soy Soy. Pangmalakasan namin trainee officer. Oy, may check pa na. Hello! Yan, may unang bisita tayong check pa. Yes. Boss! Pamalakasan namin Dermot, uuwi na! Wala pang balita! Mauna pa yung mga niya. Baka mauna pa ang senyor! Solo. Easy. Good job. Yun. Hello, sir! Sama muna tayo sa kanila. Ang pinaka-job order talaga ay i-empty natin yung lifeboat tsaka yung rescue boat kasi syempre tatanggalin yung i-maintenance yun. Tapos, Empty lifeboat for 3 months. so hindi na naman kailangan yun. Nandito tayo shipyard in case of emergency. Talon na lang agad. Hindi, joke lang. Pero samahan muna natin yung tropa. Punta tayo ng Proa. May mga job orders shipmate. Ito pala pinapatanggal yung mga ganito. Kasi Baka nakauwi. bronze kasi yan. Tapos hindi naman sa nagbibintang. Baka biglang mawala. Sayang din. Marami yan. Ballast tank. Meron tayong ilan ba? 7? 6? Tapos kabilaan. Maraming mga cups doon. Maraming bronze. Mahal-mahal din yun. Gold builders. So weather check pala, weather check. Ito, napaka-foggy, malamig yung panahon. Si Soy-Soy, nakaka-coverall lang yan. Pero ano yan, mga 6 na jacket yung laman yan. So yun muna, papunta tayo Proa. Sasamahan natin sila. Tatanggalin yung lubid. Tapos, ewan ko lang. Tignan natin kung ano matutulong natin. Nawilting na. Yun, dry dock na nga, dry dock na. Ang rider ka, pinupupok na. Paano daw grasa? Yung grasa daw. Building na yung SBM. Punta tayo sa baba. Matanggal nila. Sabi nila stipid, bigat yan eh. Saan namin dali. Yun, ito yung hydraulic room. Bali lahat ng equipment dito, lahat ng laman ng Proa namin ipapatanggal kasi ikakating nila to. Meron silang ilalagay na yung compressor. Ano yung grasa? Ito, wala na ring laman to. Lahat ng safety, wala nang laman. Empty lahat. Extinguisher. Meron pa. Yun. So yung unang pinagawa, papatanggal yung tubig na to. Dadalhin sa taas, tapos ilalagay sa wings doon para sa SBM. Yun kasi yung empty, so yun yung gagamitin, lalagay lahat to. So gagawin, may isang tao mag-guide dito para makikita kung magkakabohol-bohol pa siya. Tapos yan, eto ipapatong rin. Pero kung hindi nakasya to, ito naman ilalagay natin sa isang space doon sa taas. Kaya na nila maestro yun kung saan nila ilalagay. So sa likod ko pala may mga check one na. Yan, mga nagsusukat-sukat. Kasi ikakating daw nila. Magkakating sila dito sa Proa. Tapos isa sa mga request nila, eto raw, itong kable na to, kita nyo naman, laki ng kable nito, mas malaki pa sa braso ko. Gusto nila tanggalin, ipapatanggal daw nila. Sabi naman namin na, ay hindi naman kaya tanggalin ito ng tao. Dapat makating muna to, buksan muna to lahat. Tapos
yung crane nila sa shipyard, tatalian, tatanggalin, saan nila ilalagay, sila bahala doon. Yun naman sa umagang ito, tapos maya maya punta ako ng lifeboat, i-empty na natin yun. Yun, so yung galing doon sa baba, pupunta yan dyan. So yun na nga, officially nag-start na nga yung dry dock natin. Kanina nag-safety meeting kami, bali si Chief May tsaka yung tropa lang. Di ko alam, kahapon pala, sumamba na pala yung mga bisita, yung sa dry dock, sa shipyard, ship's manager. Nagpunta na pala sila lahat kahapon. Di ko lang alam kasi oras ng pahinga ko yun, hindi rin na handover sa akin. Pero okay lang, bali nag-umpisa na yun sa proa. Nagpunta na sila, may ginagawa doon. Ako naman papunta ngayon sa lifeboat. As per order naman, yun, tatanggalin lahat ng equipment. Samahan nyo na lang ako, tingnan natin kung ano yung mga equipment sa loob ng lifeboat. So, yun, dito na tayo sa safety locker. Ngayon, sabi ni Maestro, kasi lahat ng lockers namin pinapadlock kasi di natin para maiwasan na rin yung mga nawawalang gamit. Ganun. So, galing ako ng proa. Sabi ni Maestro, yung susi 13. Sabi niya, lucky 13 daw yun, yung sa safety locker. Okay, binigay niya sa akin yung 13. Ngayon, pagdating natin dito, number 11 pa lang. Kaya gagawin natin, lakad ulit tayo, balik ulit tayo ng proa. Boss, may utang ka sa akin, boss. So, yun naman, kunin natin yung susi sa proa. Hindi naman tayo pwede mag-utos lang kasi busy lahat ng tropa. So, ngayon, babalik na naman ako ng proa para kunin yung number 11. So, yun. Sige. Morning exercise yata to. Malamig po naman yung panahon. Sige lang. Ganyan talaga. Kunin ko muna saglit. So, nakuha na natin yung susi. Kuha na rin natin yung box na paglalagyan ng tubig tsaka pagkain na supply ng lifeboat. Ito pala yung lifeboat area natin. Yan. Yun. Free fall type lifeboat. Pag free fall, ibig sabihin mayroon ka lang i-jack doon sa loob. Tapos kusa na siyang magre-release. Tignan natin ngayon kung anong laman ng lifeboat natin. So yun na, bukas na yung lifeboat natin. Tara, pasukoy natin. Malalaman natin ngayon kung ano yung mga laman ng lifeboat. Ay, bago pala, sa mga katropa ko dyan, kabaro, eto kinakabit lang to, yung turnbuckle para sa safety natin, para hindi humuros yung lifeboat natin. Kinakabit lang natin yan tuwing maintenance, tsaka familiarization drill, or mga ganito pag may gagawin ka sa loob ng lifeboat. Pero normal na situation, kapag underway yung barko, dapat palagi yung naka-disengage just in case of emergency. Anytime pwede natin siyang i-release. So, eto, buksan natin yung hatch sa proa. Makita nyo, para may fresh air. Yan. Yun. So, eto pala itsura nung free fall lifeboat natin, bale. Nakaganon siya. Nandito tayo ngayon sa unahang bahagi sa proa ng lifeboat natin, bale. Nakaganon kasi siya eh. Tapos kung makikita nyo dito, nakatalikod yung mga tao, yung mga tropa. Ibig sabihin nakaharap tayo dun sa pintuan sa likod, dun. Purpose niyan kasi pag nirelease natin to, free fall siya, may ginadjack lang tayo, titignan natin dito saan yun. So, dalawang parts yun na pwede natin i-release yung lifeboat. Dito sa main, yun, kung makikita mo, yan. Main release. Ibig sabihin, i-jack mo lang yan. Tapos yung pin doon, tutukod siya hanggang yung likurang bahagi ng lifeboat, yung may nakahook doon, aangat, tapos matatanggal. Doon, magre-release na yung lifeboat natin. Kaya tinatawag siyang free fall. Second emergency release naman natin nandito. Yan. So baling gagawin nyo, tatanggalin nyo lang yung pin, may pin siya dito, yan. Tatanggalin nyo lang yung pin, tapos isasarado to, close, and then start nyo na i-jack.
tutukod yung pin. So bakit dalawa? Kasi in case of emergency, hindi naman natin panalangin, pero just in case of emergency, hindi gagana yung isa. So ibig sabihin, meron pa tayong other means. So meron tayong pangalawa, kaya tinatawag na emergency. Ito main. So sino pala ang designated na magre-release? So dito, si Chief Mate din yung driver. Kung makikita nyo, parang dalawang upuan, no? So dito, itong upuan na to para kung magdadrive na si Chief Mate. Tapos yung dun naman na upuan, yung nasa taas, para kung magre-release si Chief Mate. So balik tayo dito. Bakit nakatalikod yung mga upuan? Yan, kung makikita nyo, nakatalikod yan. Nakaharap dun sa pintuan sa likod. Purpose yan kasi free fall nga siya. Pag nangyari na yung impact niya sa tubig, sasandal ka na lang. Ito, may mga seatbelts. Dapat tighten yan pag in case of emergency na nandito tayo sa loob ng lifeboat. Dapat nakatight lahat yan. Belt, shoulder. Tapos dito, wala kaming ano sa ulo, pero syempre, pwede namang tumukod na lang dito. Kunwari nagre-release, tukod ka na lang dito. Sandal ka. So, di na ganong ano yung impact na yun. Pero syempre, di naman natin panalangin na mangyari yun. Pero just in case of emergency, alam natin kung anong mga gagawin natin. So, ano pa yung ibang parts ng lifeboat? So, dun tayo sa kay Chief Mate. Yan lahat. Dito, start, stop. Meron tayo sa pangmalamigan na panahon. Andito tayo ngayon sa malamig na panahon. So, just in case, kung wala tayo sa shipyard, eto may preheat na sinasabi. So, eto sa preheat, ay baliktad pala yung camera ko, pero preheat yan mga kabaro. So, preheat, ibig sabihin, pag malamig yung panahon, magpipreheat ka, press mo lang 10 to 15 seconds para yon sa engine, makakatulong sa engine, nagpipreheat ang engine, at least, kung malamig ang panahon, magpipreheat siya. So, ngayon, pag nag-start ka, magsa-start talaga siya. So yun, preheat. Tapos dito sa kabilang side naman, on mo lang, tapos start. Pag in-start mo yan, under yung lifeboat. Tapos ito yung mga console niya, sa mga controls niya. Meron tayo searchlight, equipment pala, meron tayo searchlight dito. Steering wheel, compass. Tapos dito yung mga switch. Meron tayong switch sa searchlight. Yan, searchlight, cabin light, tapos lahat-lahat. Paano yan magsi-switch? So, paano natin papaanda rin? So, meron tayong battery switch dito. Yan. So, 1 and 2. Nagtataka kayo, bakit 1 and 2? Kasi, sabi ko nga, kagaya sa release, pag hindi gumana yung battery number 1, at least mayroon tayong emergency. Gamitin natin yung battery number 2. Pwede bang sabay? Pwedeng sabay. Pero, syempre, kung gagana naman yung isa, ba't pa natin pagsasabay? So, yun. Dito naman, dito, yung inaapakan ko kanina, andito main engine, doon din, steering, tapos, dito naman, sprinkler, kung magtatanong kayo, oh, memoryado nito. Hindi ko yan memoryado. Meron tayo dito, ito, spray valve, may mga, ano tayo, may mga labels tayo dito para hindi natin makakalimutan. So, air supply bottle dito. Tapos dito na tayo sa mga pagkain. Pagkain? Hindi. Saglit, may tumatawag. Kaya Soy? Kaya pa. O yung steering nyo, yung mga balance tanks na may tubig. Mga sundahan ba yung sounding cam? Si boss pala. Kala ko ako. Okay. Kala ko tinatawagan feeler. So, yun, balik tayo dito. Dito yung ano, pagkain. So, Roger, nagmi-meeting yata sila. Tinawagan siya kanina. So, ito, yun. Roger, tanggalin mo na lahat yan. Okay, tanggalin. So, ito yung rasyon natin. Tinatawag, bali,
isang tao, isang ganito, 10,200 yun. 10,200 kilojoules. Yan yung mga equipment natin sa dito sa lifeboat. So, maximum pala persons na magkaka-occupy nung lifeboat natin is 29. So, 29 na piraso rin na ganito. Kung may tubig, may pagkain, meron din tubig. Meron tayong tubig, ganito, 3 liters per person. Ito, matagal pa siya mag-expire. Ito rin, tinitignan ng mga inspector. Vetting, port state, internal, third party, kahit ano inspector, martial flag, class, tinitignan din nila to. Just make sure na valid pa. Malayo pa tayo sa expiration date. Kung malapit na, dapat within 3 months, maximum 3 months, dapat meron na tayong supply on board na bago. Okay. So, 3 liters per head. So, ibig sabihin, 29 times 3, ganun karami yung litro natin. Ito, nasa 500 milligrams lang to. Milliliters. Millimeter. Basta, yun. Kalahating litro. Yun na yun. So, gagawin natin, tatanggalin natin lahat yan kasi i-maintenance nga yung lifeboat para rin hindi na manakaw o hindi mawala. Yun na yun. So, dito naman sa pinakahuling drawer or ano tawag dito, ito naman lahat yung mga emergency equipment natin. So, meron tayong kutsilyo. Kung bakit may kutsilyo, kasi kakailanganan natin yan in case of emergency. Kailangan rin natin yung ito, suka bag. Suka bag. Pag nasusuka ka, ito, anti-suka. Seasickness pills, meron din tayo niyan. First aid kit, of course, dapat meron. Bailer, ito, pangsalok ng tubig ulan. Pag umuulan, lagay natin dyan, may pangsalok tayo doon, draining water. Pwede nating isalok doon, inom tayo para ma-preserve natin yung tubig na supply dito sa barko. Pyrotechnics, lahat-lahat meron tayo dito. Pyrotechnics, TPA, thermal protective aid. Ibig sabihin, pag may tropa na galing sa tubig, syempre pagkaahon niyan nilalamig, lalo na pag ganito yung panahon, ibabalot natin siya sa TPA. Mukha lang yung nakalabas para makahinga. Yun yung purpose nun. Tapos para hindi siya maano ng hypothermia. Tools, meron tayong pangawil dito. Hindi nga lang kalakihan, pero at least kung in case of emergency, palutang-lutang na lang tayo, meron tayong magagamit para pangawil. Yun. Tapos meron pala tayong dong SART, Search and Rescue Transponder. Ibig sabihin, kapag during emergency, lumubog yung barko, nandito tayong lahat sa lifeboat. Ang gagawin natin sa SART, kapag may nakita tayong barko, huwag natin pandarin 24 hours. Just pag may dumaan na barko, sa gabi, pag may naaninag na barko, tapos to catch the attention of the vessel, para pag nag-switch on tayo, yung tawag nito, yung X-band radar nila, may makikita sila na arcs. Ibig sabihin arcs, palaki-laki. Saglit. Yo! Lifeboat. Ay, safe ka vlogger, Ari. Hindi ka ba mo ito? May vlogger daw. Ako nag-uumpisa pa lang mag-vlog. So, walang collab. Yun na. So, eto. SART, oo. Pag inactivate natin yun sa X-band radar ng kabilang barko, hopefully gumagana ng maayos yung X-band nila. May makikita silang arcs dun. Bali, sa pag-ikot ng radar ganun, may arcs na lalabas. Tapos, saglit. Yo! Tago-tago. Yun na, umpisa na yung kalokohan. Nasaan daw ako? Nagtatago lang daw. So, yun yung purpose ng SART. Bali, wag nating paanda rin ng 24 hours. Pag may naaninag tayo na barko, anino, ilaw sa gabi, doon natin panda rin para matrack natin attention ng OOW, Officer of the Watch. Hanggat nakikita mo siya, panda rin mo siya.
Kasi syempre hindi naman natin alam na baka mag-isa lang si opisyal o may ginagawa sa computer, busy, tapos pasilip-silip lang. Pandarin natin hanggat naninag natin yung barko, nakikita natin yung ilaw niya. Pyrotechnics, meron tayong rocket parachute flare. Kapag ganyan, paggabi, anohin natin, i-activate natin. Hand flares pag sobrang lapit. Lahat-lahat emergency signals nandito. Kaya just in case na magka-emergency sa barko, yun yung mga gagawin natin. Hi, so hindi na ako nakapag-video kanina kasi naubusan ng battery yung cellphone ko. Di ka ako nakapag-charge. Syunga-syunga yung phone, di na-charge. So eto, tapos na yung first day namin ngayon. Nag-request yung taga-shipyard na taasan pa daw yung draft. Ibig sabihin, palutangin pa natin yung barko. Tapos tatanggalin natin ngayon yung mga ballast water sa ibang mga tangke. Ngayon, so ang bili ni Chief Mate, kung makikita nyo dito, 4 and 5, number 4 and 5, makikita nyo dyan. Yan, 4 and 5, port and starboard. Yan yung dinidischarge natin. Kakatapos ko lang sa number 1. So, from 6 meters yung proa natin, gagawin na natin 4 meters. Yung pupa, nasa 6 meters. Pagdating namin, nasa 7.5 yata, o ganun, something like that. So, yun lang. Yung first day sa dry dock, ayos naman, di ganong busy. Tomorrow is December 31, ewan ko, Sunday. Sana walang trabaho. Ganun pa rin, duty pa rin kami. Di pa namin na-diskartehan si Chief Mate na may po-propose kami na duty schedule para sa 3 opisyal. Palitan sa araw-araw, sa isang buong gabi, isang opisyal gagwardya, ganun. Sana aprobahan ni Chief Mate tsaka ni Kapitan. Yun lang. So, update. Bukas, ewan ko lang kung anong mangyayari. Yun lang para sa vlog na first day namin ngayon sa shipyard. So, see you!